Hello guys, welcome to our channel, GCB Tech. So may panibago naman tayong video sa ating Microtech tutorials. So ang video natin ngayon para sa ating PPPoA sa mga clients natin or sa mga users natin na mga naka-PPPoA. So i-connect natin and i-reconnect or i-disconnect natin siya. So say for example, hindi siya nagbabayad 2 months or 1 month, depende sa inyo, sa setup nyo, then i-disconnect natin sila para magbayad sila. Okay? Pag wala na silang internet, so ibig sabihin, bakit nga walang internet? So magko-complain sila sa inyo. So that is the time na magbabayad sila. Okay? So i-connect natin and i-disconnect natin. So tingnan natin, naka-PPOA po ako yan. Sample is test. So mayroon po siyang net. Ayan. So kung makikita natin, ito, download. Dito, download niya po is, nakukuha niya po yung 10 Mbps, 9.8 something. So first po yan is, kailangan natin mag-create muna ng pool. IP, pool. So mag-add lang tayo. Lalagay natin expired, profile. Kasi, di ba, naka-profile tayo. Then, lalagay natin dito, sample is 40.0.0.4 or 5, ganyan. Then, sample lang to, 40.0.0.254. Apply lang natin. So, mayroon na tayong pool, IP pool na para sa expired. Then, next natin is, punta tayo sa IP, firewall. So, punta tayo dito sa address list. So, mag-create po tayo dito. Add. Lalagyan natin dito is expired. Profile. Yan lang. Then, lalagay natin dito 40.0.0.0/24. Yan lang po, apply. Okay. So, next natin siya is, punta tayo dito sa PPP. Then, punta tayo dito sa profile. Then, mag-create tayo, mag-add tayo, add. Then, sa profile natin, ilalagay natin siya, expired ulit. Expired. Profile. Ganyan lang. Then, sa local address natin, lalagay natin si gateway natin, 40.0.0.1. Yan, si gateway natin yan. Then, sa remote address natin, hanapin natin si expired, yung ginawa natin. Expired profile. So, next natin yan, punta tayo dito sa limit. Sample lang natin. Pwede man 64K or pwede man 1M, 1M, ganyan. Then, sa queues natin, since meron akong nagawang queues, dito ako sa PPOA connection, yan, apply ko lang. Yan, apply. Kasi ang configuration natin may existing ng dating PPOA. Maglalagay na lang tayo ng disconnect and reconnect. Next tayo is punta tayo dito sa IP ulit. Then firewall. So punta tayo sa rules natin. So mag-create tayo, add. Then punta tayo dito sa general. Sa general lang po is forward lang natin. Then, next natin is source address list. So, kailangan select natin si expired profile. Then, sa action natin, lagyan lang natin is drop. Okay? Then, comment. Lalagay natin is expired. Expired profile. Client. Diba? Kasi expire ang mga kliyente mo. Okay. So, ayan. Then, apply. Okay. So, ayan. May perturos na tayo. Okay. Kung meron ka iba, dapat nasa top po ito. Dapat nasa taas po ito si expired profile client. Para siguradong siya muna ang mauna. Then, next natin is punta tayo dito sa IP. Ulit dito. Sa then not. Add ulit tayo.
general tayo ulit. Then, lalagay natin dito sa source change natin is si destination NAT natin. Destination NAT. Then, dito sa source address list, then, X5 profile lang. So, yung dati natin ginawa. Then, protocol natin, TCP. Then, distribution port, lalagyan natin si 80. Then, comma, 443, connection para sa internet natin. Then, sa action, lalagay natin siya is redirect para i-redirect niya. Then, sa port natin, lalagay natin si 8080. So, lalagyan natin siya ng comment. So, ang comment natin, lalagyan natin siya redirect or pwede man to web proxy. Yan. Para papunta tayo sa proxy na. Okay? Apply. Okay. So, meron na tayong NAT. Then, punta tayo dito sa next na natin is IP. Then, web proxy. Yan po. So, kailangan natin naka-enable po ito. Sa akin kasi naka-select na siya, naka-enable. So, apply lang natin. So, ayan. Kung hindi po naka-enable sa inyo, check nyo po itong enable, apply. So, next natin yan is punta tayo dito sa access. So, punta tayo sa access, then mag-create tayo ulit. Dito sa web access natin, dito sa source address natin, lalagay lang natin dito si ating IP address. 40 dot 0.0.0 plus 24. Okay? Yun po. Then, sa distribution port natin, lalagay natin si 8080. Ganyan. Then, dito sa action, naka-allow lang po siya, no? Dito sa action, hindi natin siya gagalawin, naka-allow lang po siya. Then, add natin. Yun. So, meron na tayong web proxy. So, dito natin siya ipipilter ulit or iba-block. Sa pangalawang configuration natin, add ulit tayo. Then, ulit natin, 40.0.0.0 plus 24. Then, dito tayo sa distribution address. Yan, distribution address. Dito tayo sa distribution address. Lalagay natin dito si ating gateway ng PPPoA natin. So, sa akin po is, ang aking PPPoA is nasa, punta tayo dito sa address list natin. So, kung makikita natin, ito po ang aking PPOA. Okay? 16.0.0.1. Yan po ang connection ng aking PPPoA, yung gateway natin. So, yun po ang lalagay natin dito sa distribution address natin para dapat hindi po siya ma-block. Dapat exempted po siya sa ating filter sa rules natin para automatic gumagana pa rin siya. Okay, so lalagay natin dito is sa atin is 16.0.0.1 kasi yun po ang ating gateway ng PPPoA natin. So, kailangan po naka-NAT po siya, no? Exempted po siya sa ating connection. So, kung exempted siya, then sa distribution port natin, lalagay natin si 80. Okay, 80. Then, sa action natin, ilalagay natin dito is deny. So, i-deny niyo po itong si 40.00 ganyan. Pero si exempted po si 16.0.0.1. Okay? So, apply lang natin. Yan. So, meron tayong connection para sa deny. So, mag-add pa tayo ng isang configuration para i-deny niyo ulit lahat yan. So, lagay lang natin dito is deny, apply, okay. So, ibig sabihin, tatlo lang po ang ating connection para sa web proxy access. So, connection natin, then apply, okay. So, kung makikita natin siya dyan,
Ayan. So, meron tayong X-File profile natin. Then, connected po ako, ano. Ayan. So, pupunta na tayo, tingnan natin siya dito sa files kung meron na tayong proxy server. So, hanapin natin si proxy. So, meron na ako po, ayan, no. Kung wala pong lumalabas niyan, kailangan po balik kayo dito sa IP. Kiklik lang natin itong reset HTML. Okay? Pag click mo reset yan, babalik po siya. Okay? So, apply lang natin. Okay yan. So, try natin kung gumagana ba siya. So, ayan po. So, hindi na po gumagana, ano. Ayan, try natin siya. Say for example, punta tayo dito sa IP. Dito sa IP. Dito sa ating profile. Dito sa profile, then lalagay natin dito sa secret, si test. Ilagay natin dito si expired, apply. Okay. So, try nga natin siya, speed test natin. So, ayan po, wala na po yan na net. Ayan, so try natin. Profile. For example, Facebook natin. Ayan. So, ayan. YouTube natin. Ayan ba? Mayroon pa yan. So, ibig sabihin, may internet pa yan. So, i-disconnect natin siya through dito sa ating connection. So, dito punta ito sa active. Yan, di-disconnect natin. So, connect natin siya ulit. Broadband. Then, connect. Test. 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 Yan. Then, check natin. So, tingnan natin dito. Refresh natin siya. Ayan. So, refresh natin. So, refresh nga natin kung babalik pa siya dyan. So, ayan. YouTube natin. Yan. Yan. So, tanggalin natin siya. Yan. Try natin ulit. Yan. So, ibig sabihin, effective po ang ating connection sa ating internet. Say, for example, ganyan. Ayan. So, ibig sabihin, makikita natin dito, ang IP niya po is PP1M na lang siya. So, ibig sabihin, effective po yung ginawa nating disconnect. So, ibabalik natin siya. I-connect natin siya para magkaroon siya ng speed or internet. So, balik lang tayo dito sa ating secret. Then, double-click lang natin sa profile natin. Balik natin si 10 Mbps. Apply. Okay. So, then, i-disconnect natin siya. Disconnect. Then, i-connect ulit natin siya si test. Ayan. Test. Test. Okay. So, try natin siya. Speed test ulit. Ayan. So, ibig sabihin, bumalik siya. Ibig sabihin, nakapagbayad na. So, babalik na po siya. So, ayun. So, ibig sabihin, effective yung ating configuration. Okay, so that's it guys for this video. Please like and subscribe in my YouTube channel. See you guys.